Itim ang usok na inilabas ng Sistine Chapel kasunod ng unang botohan para sa susunod na Santo Papa. Ibig sabihin, wala pang bagong Santo Papa. Kuha tayo ng update tungkol sa Papal Conclave at live mula sa Rome, Italy. Makakasama natin si Connie Sison. Connie! Rafi, 5:02 na ng madaling araw ngayon dito sa Roma at nandito tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan napakatahimik at wala halos na makasama tayo dito ngayon except of course for the usual na mga rumorondang mga pulis at ilang mga kasama sa media. Pero other than that, wala pa tayong namamataan na mga nag-overnight o kaya ay nanatiling mga turista o deboto dito. At ito nga, at bago naman din na tayo nagkaroon ng itim na usok as of kagabi 9 p.m. dito at 3 a.m. dyan, ay marami talagang deboto na Katoliko ang matyagang nag-abang sa usok. At may mga nagsasabi nga na talagang mag-aantay pa rin sila mamaya dito. Ang estimate naman na bilang ng mga dumalo ayon sa Vatican Police ay nasa 45,000 at may mga ilan din tayong nakausap sa kanila at hiningan natin sila ng reaksyon. Tingnan natin ito sa aking report. Eksaktong alas 9 ng gabi. Ayan, at nagpakita na ang usok na itim sa may bubungan o chimney ng Sistine Chapel. Wala pang Santo Papa. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. It's for it's a once in a lifetime. Marami sa aking nakapanayam, unang beses lang na-experience ang pagpunta sa conclave. It's my actually first time watching this smoke. It's an historical event. Right now, the church has become so universal that even an African Christian would hope that the next pope would be from Africa. For us, very grateful to be here with my family in this magic moment. Masaya dahil nandito kami para suportahan si Cardinal Tagle. Maaga pa lang, pumwesto na ang karamihan sa mga deboto sa St. Peter's Square para siguruhing masisimulan nila ang conclave. Di lang deboto ang maaga, kundi pati na ang mga media na tumutok sa bawat galaw ng mga kardinal. Ever seen as many journalists and TV crews here on St. Peter's Square as this conclave. And I think it really shows how much of a spectacle this is on top of like a religious issue. And I think in the world of social media and online reporting, it's just really clear how powerful. Habang naghihintay ng usok, ilang beses na pumapalakpak ang mga nag-aabang sa hangarin na marinig sila ng mga bumobotong kardinal. Ang iba, kanya-kanyang diskarte sa pagpapahinga sa St. Peter's Square, kabilang sa kanila ang ilang Pinoy. Matagal po nag-aantay. Pero mag-TTS pa din. Excited. Excited pa sa years on. Tuloy daw ang paghihintay ng mga deboto ng walang pag-aalinlangan kahit pa napagod at nahirapan. Importante daw sa kanilang masilayan ang puting usok na sumisimbolo ng pag-asang dala ng panibagong Santo Papa sa kanilang pananampalataya. At Rafi, makalipas nga na makita na yung itim na usok sa chimney ng Sistine Chapel kagabi dito sa Roma, ay mabilis din nag-uwian na yung mga deboto. At inaasahan natin, ayon na rin sa ilan sa mga nakausap natin na sila ay babalik din mamaya para sa pag-antabay sa mga susunod naman na paglabas ng usok sa chimney ng Sistine Chapel. Rafi? Connie, anong oras babalik yung mga Cardinal Elector dyan sa Sistine Chapel at anong oras na tinaasahan yung susunod na paglabas ng usok? Yes, Rafi, dalawa ang round ng botohan ngayong araw na ito. Isa sa umaga at isa naman sa hapon. At sabi sa atin ay maaari na maglabas ng usok ng 10:30 a.m. dito at dyan ay
4:30 p.m. naman sa inyo. At sa susunod man yan ay 12 noon dito sa Roma, 6 p.m. dyan sa Maynila. At sa bandang hapon, maaari din nga maglabas naman ng usok ng 5:30 dito at 11:30 p.m. dyan sa inyo at 7 p.m. dito at 1 a.m. na dyan sa inyo. So, antabayanan natin kung at 10:30 pa lamang ay may lumabas na ng dito 10:30 in the morning dito ay may lumabas na puting usok. Ibig sabihin, syempre, wala nang magaganap na pangalawa, no? Otherwise, kung itim pa rin ang lumabas ng 10:30 or wala pa rin napili, sa 12 na sila, 12 noon dito maglalabas ng usok at 6 p.m. naman dyan. At Connie, kung sakaling merong puting usok, gaano kahaba yung kailangang hintayin para makita na yung bagong Santo Papa doon sa balkonahe ng St. Peter Basilica? Yes, alam mo, ang sabi sa atin, pag once nakakita na tayo ng puting usok, kailangan na lang natin mag-antay between 40 minutes to an hour bago lumabas ang bagong Santo Papa dyan sa central balcony sa aking likuran nitong St. Peter's Basilica. Rafi. Kaya yun talaga inaabangan, ano? Kaya talagang punong-puno yung St. Peter's Square. May pagkakasunod-sunod ba, Connie, kung sino yung maunang bumoto doon sa Papal Conclave? Yes, meron talaga ayon sa CBCP, meron tinatawag na Order of Precedence, no? So sa loob ng Sistine Chapel kasi nakagrupo na yung ating mga cardinal electors at mauuna syempre yung mga cardinal bishop tulad na lamang ni Cardinal Bishop Luis Antonio Cardinal Tagle at susunod sa kanila syempre ito na yung pagkakasunod, no? May mga cardinal priests yung tinatawag, tapos huli yung cardinal deacons. Sina Cardinal David at Cardinal Advincula kabilang dun sa grupo ng mga cardinal priests ng mga arsobispo at obispo sa mundo. Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Connie Season.